Wala kayong karapatan. Wala kayong kahit isang sentimong makukuha. Yan mismo ang mga salitang binitawan ng sarili kong ama. Ang sampal ng katotohanan na dumagundong sa buong bahay namin sa gitna mismo ng Noche Buena. Nakatayo siya sa kabisera ng aming antigong lamesang narra, hawak ang kutsilyo na panghiwasana sa lechon. Pero sa mga sandaling iyon, ang kutsilyo ay parang naging martilyo ng isang hukom. Ipinapataw ang sentensya sa aming tatlong magkakapatid. Ang anunsyo ay simple lang, pero ang bigat ay kayang bumuwal ng isang gusali. Ibebenta ko ang Reyes Builders, sabi niya, at ang boses niya ay walang bahid ng kahit anong emosyon. Malamig, pinal. Narinig ko ang biglaang paghinga ng mga kapatid ko. Si Ate Bea, ang panganay, ang artist ng pamilya. Si Kuya Marco, ang sumunod, ang tech genius na nakabase sa Singapore, ang mga paborito, ang mga magmamana sana. Pero hindi doon natapos ang lahat. May kasunod pa. At ang kasunod na iyon ang siyang tuluyang dumurog sa diwa ng Pasko para sa kanila. May tinanggap na kaming alok pagpapatuloy ni tatay. Isang alok na napakaganda para tanggihan, 2.3 billion pesos, 2.3 bilyong piso. Ang halagang iyon ay umaling-awngaw sa aming silid-kainan. Para itong isang magic word na biglang bumuhay sa dugo ng mga kapatid ko. Nakita ko ang pagbabago sa mga mukha nila. Ang gulat ay napalitan ng pagkaganit. Si Ate Bea, na kanina lang ay parang binagsakan ng langit at lupa, biglang nagningning ang mga mata. Parang isang bata na nakakita ng pinakamalaking regalo sa ilalim ng Christmas tree. Narinig ko pa siyang bumulong. Wow! 2.3 billion. Yan! Si Kuya Marco naman ang galing-galing sa numero ay umayos ng upo. Ang mga mata niya ay lumikot na parabang sa isip niya ay hinahati na niya ang bilyon-bilyong piso sa tatlo. Nakita ko ang isang mabilis na ngiti sa gilid ng kanyang labi. Ang feeling, panalo. Akala nila, tapos na ang usapan. Akala nila, iyon na ang pamasko sa kanila. Ang laking retirement fund na hulog ng langit, pati si tatay ngumiti rin. Pero hindi ito ngiti ng isang masayang ama. Ito ay isang ngiting may pahiwatig ng tagumpay, isang ngiting tila nagsasabing, akala niyo, ha? At habang sila ay nalulunod sa kanilang mga pantasya, habang sila ay nagdiriwang sa kanilang mga isipan, ano ang ginagawa ko? Ako? Ang bunso, ang tahimik, ang boring na anak na nagtrabaho sa isang opisina sa Makati. Habang nagkakagulo sila sa katahimikan, habang unti-unting gumuho ang mundo ng mga kapatid ko nang hindi pa nila alam. Nanatili lang akong tahimik sa dulo ng mesa. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw, hindi ako nagpakita ng kahit anong gulat. Sa halip, dahan-dahan kong kinuha ang baso ko ng wine. Inangat ito ng bahagya na parang isang tahimik na pag-toast sa sarili ko. At bahagya akong ngumiti. Isang maliit na ngiti na ako lang ang nakakaalam ng kahulugan. Isang ngiti na puno ng mga sikreto. Ako si Sofia Reyes. 31 taong gulang. Sa loob ng halos 10 taon, ako ang naging anino sa pamilyang ito. Sa mga family dino, sila ang bida. Si Ate Bea, ipagyayabang ang mga bago niyang kliyente sa interior design. Si Kuya Marco, magkukuwento tungkol sa milyon-milyong dolyar na investments na nakukuha ng startup niya. At ako, palagi nilang tatanungin, "Oh, Sofia, kumusta ang mga spreadsheet mo?" Sasabayan nila ng tawa. Para sa kanila, ang buhay ko ay isang mahabang listahan ng mga numero sa Excel. Ako ang tagapindot lang ng papel habang sila ang gumagawa ng mga totoong bagay. Hinayaan ko sila. Hinayaan ko silang maliitin ako. Hinayaan ko silang isipin na ako ang anak na walang ambisyon. Ang anak na kontento na lang sa isang maliit na sweldo. Bawat pang-iinsulto, bawat tawa, bawat pagbaliwala, tinanggap ko lahat. Isinulat ko sa aking isipan. Dahil habang sila ay abala sa pagpapakitang gilas, ako ay abala sa pagbuo ng isang bagay na mas malaki pa sa kanilang mga pinagsama-samang pangarap. Isang bagay na totoo, isang bagay na makapangyarihan. At ngayong gabi, ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng puyat, ang lahat ng pagtitiis sa kanilang pangmamaliit ay magbubunga na. Ang ngiti ko ay ang simula ng lahat.
Dahil hindi nila alam na ang boring kong trabaho sa finance ay hindi lang tungkol sa mga numero. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kapangyarihan. Hindi nila alam na sa bawat biro nila tungkol sa aking spreadsheet life, ako ay nagsasara ng mga deal na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Hindi nila alam. Hindi nila alam na ang kumpanyang bibili sa negosyo ni tatay ang misteryosong Apex Holdings na may perpektong reputasyon ay hindi isang estranghero at higit sa lahat, hindi nila alam na ang may-ari at tagapagtatag ng Apex Holdings ang utak sa likod ng 2.3 billion peso offer ay ang anak na minamaliit nila sa loob ng isang dekada. Ako, ang kanilang boring na kapatid, ang tahimik na si Sofia. At hawak ko ang resibo, ang kontrata, ang katibayan na magpapabago sa lahat. Naranasan mo na bang maramdaman na para kang estranghero sa sarili mong pamamahay? Naranasan mo na bang maliitin ng mga taong dapat sana ay kumakampi sa'yo? Kung oo ang sagot mo, i-like at i-share mo ang video na ito. Dahil ang kwentong ito ay para sa'yo. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang mga kwento ninyo, ang mga hugot ninyo. Let's build our community right here. At syempre mag-subscribe na kayo dahil sisiguraduhin kong hindi ninyo papalampasin ang susunod na mangyayari. Ang reaksyon nila nang malaman nilang ako ang may hawak ng lahat. Ang katahimikan na bumalot sa aming hapagkainan ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng putaheng nakahain. Ang anunsyo ni tatay, ang salitang ibebenta, ay parang bombang sumabog na walang tunog. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa mukha ng aking mga kapatid. Ang pag-asa ay naging pagkalito at ang pagkalito ay mabilis na naging galit. Si Kuya Marco ang unang bumasag sa katahimikan. Ang boses niya na karaniwang puno ng kumpiyansa ng isang matagumpay na tech founder ay biglang naging garalgal. Parang isang teenager na pinagagalitan. Ibenta? Tay, anong ibig sabihin niyan? Ito ang legacy natin, ang legacy ng pamilya Reyes. Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang legacy ay tila pag-aari na niya ito, na parabang dugo at pawis din niya ang ipinuhunan sa bawat hollow block at sako ng semento na ginamit ng Reyes Builders. Si Ate Bea naman, na palaging kalmado at masining, ay hindi napigilang itaas ang kanyang boses. Hindi po namin maintindihan, Tay. Ganun na lang ba yun? Pagkatapos ng lahat ng taon, ito na yung inaasahan namin ni Kuya na balang araw kami ang magpapatuloy. Ang mga salitang inaasahan namin ay tumatak sa aking isipan. Inaasahan, hindi pinaghirapan, hindi pinagplanuhan. Isang bagay na inaakala nilang automatikong mapapasa kanila na parang isang apelyido na hindi na kailangang patunayan. Doon nakita ko ang isang bagay sa mga mata ni tatay na matagal ko nang hindi nakikita, pagkadismaya. Isang malalim at nakakapagod na pagkadismaya. Ibinalik niya ang kutsilyo sa tabi ng lechon at hinarap ang aking mga kapatid ng buong buo. Legacy? Ulit niya sa salita at may bahid ito ng pangungutya. Marco, kailan ka huling bumisita sa isang construction site natin? Hindi bilang anak ng may-ari, kundi bilang isang taong gustong matuto. Hindi nakasagot si Kuya. Ang tanging alam niya sa construction ay ang mga figures na nakikita niya sa financial reports na ipinapadala sa kanya. At ikaw, Bea? Bumaling si tatay kay ate. Nang hilingin kong tulungan mo ang nanay mo na mag-design ng opisina ng isa sa mga kliyente natin, ano ang sinabi mo? Ay tay, hindi yan ang aesthetic ko. Tama ba? Napayuko si Ate Bea. Naalala ko ang pangyayaring iyon. Mas abala si ate sa pagpili ng kulay para sa isang condominium unit ng isang celebrity kaysa tulungan ang sarili naming negosyo. Ang katotohanan ay masakit at ngayong gabi, inihaing ito ni tatay ng walang anumang pampalasa. Pareho kayong may 15 taon para magpakita ng interes, 15 taon para magtanong, para matuto. Pero ano ang ginawa ninyo? Itinayo ninyo ang sarili ninyong mundo, malayo sa mundo ng Reyes Builders. At ngayon, dahil matanda na ako at gusto ko nang magpahinga, bigla ninyong naaalala ang legacy.
Ang bawat salita ay parang isang dagok, hindi lang sa aking mga kapatid, kundi pati na rin sa akin na tahimik na nanonood at nakikinig sa bawat salitang kanilang binibitawan. Ang mga akusasyon ni tatay ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lang siya. Ang pagkadismaya sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas matindi. Galit na pinigilan sa loob ng maraming taon. Tumingin siya kay Kuya Marco. Akala mo ba ang pagpapatakbo ng isang construction company ay parang pag-pitch lang sa mga investor sa Singapore? Isang magandang PowerPoint presentation at tapos na. Marco, ang negosyong ito ay amoy pawis at semento. Buhay ng mga manggagawa ang nakasalalay sa bawat desisyon natin. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng safety compliance o kung paano makipag-usap sa isang unyon ng mga trabahador? Umiling lang si Kuya at ang kaninang pagmamalaki sa kanyang mukha ay tuluyan nang nawala. Pinalitan ito ng kahihiyan. Dahil alam niyang tama si tatay. Ang mundo niya ay nasa loob ng mga naka-aircon na boardroom, hindi sa ilalim ng tirik na araw sa isang construction site. Pagkatapos, si Ate Bea naman ang kanyang hinarap. Ang boses ni tatay ay mas malumanay, pero ang mga salita ay kasing talim pa rin. Bea anak, mahal kita. Ipinagmamalaki ko ang narating mo sa interior design. Pero ang pagpapatakbo ng Reyes Builders ay hindi pagpili lang ng magandang kulay ng pintura o pag-aayos ng mga muebles. Paano ka haharap sa isang kliyente na nagrereklamo tungkol sa structural integrity ng isang gusali? Paano mo imo-motivate ang isang team ng mga inhinyero at arkitekto? Ang tingin mo sa negosyong ito ay isang malaking piggy bank na bubuksan ninyo kapag wala na ako. Hindi po yan totoo, sigaw ni ate at nangingilid na ang kanyang mga luha. Hindi totoo, hamon ni tatay. Kung gayon, sagutin mo ako. Ano ang pinagkaiba ng Portland cement sa Pozzolan cement? Ano ang standard na curing time para sa isang konkretong pundasyon? Katahimikan. Si Ate Bea na kayang magbigay ng lecture tungkol sa pagkakaiba ng Scandinavian at Japanese minimalism ay walang masabi. Doon na binitawan ni tatay ang pinakamasakit na katotohanan. Ang totoo, wala kayong pakialam sa Reyes Builders. Ang tanging pakialam ninyo ay ang seguridad na dulot nito. Tinitingnan ninyo ito bilang isang safety net, isang fallback, isang bagay na nandyan lang para saluhin kayo kapag bumagsak ang mga pinili ninyong karera. Ang mga salitang iyon, safety net, ay tumama ng husto. Dahil totoo, narinig ko mismo sa kanila noon na kung hindi mag-work out ang mga plano nila, at least nandyan ang negosyo ni tatay. Hindi nila ito itinuring na isang responsibilidad na dapat paghandaan, kundi isang premyo na naghihintay na lang na kunin. At ngayong gabi, ipinamukha ni tatay sa kanila na ang premyong iyon ay hindi para sa kanila, dahil hindi sila karapat-dapat. Nang marinig ang halagang 2.3 billion pesos, ang sama ng loob sa mukha ni na Kuya Marco at Ate Bea ay pansamantalang napalitan ng pagkagulat at pag-asa. Ito na marahil ang sandaling hinihintay nila. Ang paghahati-hati ang mana. 2.3 billion, bulong ni Kuya Marco. At sa unang pagkakataon ngayong gabi ngumiti siya. Tay, ang laking halaga niyan. Sapat na yan para sa ating lahat. Ang paggamit niya ng salitang lahat ay malinaw. Kasama si Ate Bea sa hatian. Ngumiti rin si tatay. Pero ibang klase ng ngiti. Isang ngiti na nagsasabing, hindi mo pa rin naiintindihan. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang baso. Tama ka, Marco. Malaking halaga nga iyan. At balak naming gastusin ng nanay ninyo ang bawat sentimo. Ang diin sa salitang namin ay malinaw. Sila lang dalawa ni nanay. Walang iba. Ang ngiti sa mukha ni Kuya Marco ay unti-unting naglaho. Anong ibig ninyong sabihin, tay? Ang ibig kong sabihin, paliwanag ni tatay, ay pagod na ako. Pagod na ang nanay ninyo. Sa loob ng 30 taon, lahat ng Pasko, lahat ng bagong taon, lahat ng birthday, ang isip ko ay nasa trabaho. Bawat kinikita ng kumpanya sa inyo napupunta. Sa edukasyon ninyo sa pinakamagagandang eskwelahan, sa mga start-up capital ninyo.
Sa mga kondo ninyo, ibinigay namin ang lahat. Ngayon, oras na para sa amin. Ang boses ni tatay ay puno ng katiyakan. Bibili kami ng bahay sa Palawan kung saan tanaw ang dagat. Magta-travel kami sa Europe, yung bagay na laging pinapangarap ng nanay ninyo. At sa wakas, mamumuhay kami ng walang iniisip na payroll o mga kontrata o mga deadline. Paano naman kami? Halos pabulong na tanong ni Ate Bea at ang mga luha ay tuluyan nang bumagsak sa kanyang mga pisngi. Wala ba kaming makukuha? Kahit kaunti. Dito na tumingin si tatay sa kanilang dalawa at ang kanyang mga mata ay puno ng isang mahirap na aral. May iiwan ako sa inyo, sabi niya, at saglit na umasa ang aking mga kapatid. Iiwan ko sa inyo ang parehong bagay na iniwan sa akin ng lolo ninyo, ang pagkakataong bumuo ng sarili ninyong landas. Tumingin siya sa malayo na para bang inaalala ang nakaraan. Sa gitna ng tensyon ng mga luhang hindi mapigilan ni Ate Bea, at nang namumulang mukha sa galit ni Kuya Marco, ako ay nanatiling tahimik. Pinanood ko ang lahat na parang isang dula sa entablado. Bawat salita, bawat reaksyon ay inilalagay ko sa aking isipan. Alam ko na darating ang sandaling ito. Pinaghandaan ko ito. Hindi sa loob ng ilang araw o linggo, kundi sa loob ng maraming taon. Sila ay nagre-react base sa emosyon. Ako naman ay naghihintay ng tamang tiyempo para ipakita ang aking mga baraha. At ang tiyempo ay dumating na. Habang nag-iisip si Kuya Marco ng susunod na sasabihin at habang si nanay ay sinusubukang patahanin si Ate Bea, dahan-dahan akong sumandal paharap. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Ang paggalaw ko ay napakaliit, pero sa isang silid na puno ng mabigat na katahimikan, ito ay sapat na para makuha ang atensyon ng lahat. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas sa loob ng aking dibdib, pero siniguro kong ang aking boses ay mananatiling kalmado at pantay. Tay, panimula ko, at ang tunog ng aking boses ay tila kakaiba sa silid na yon. Dahil sa mga nakalipas na taon, bihira akong magsalita sa mga ganitong usapan ng pamilya. Lahat sila ay napatingin sa akin. Si tatay na may bahid ng pagtataka, si nanay na may halong pag-aalala, ang mga kapatid ko na tila nagtatanong kung ano ang karapatan kong makisali. Binaliwala ko ang kanilang mga tingin at nagpatuloy. Sino po ba talaga ang Apex Holdings? Isang simpleng tanong, pero ang tanong na iyon ang nagpabago sa direksyon ng buong gabi. Si tatay ay kumunot ang noo na para bang sinusubukan niyang alalahanin kung bakit ko ito tinatanong. Isa silang investment firm mula sa BGC. May maganda silang reputasyon. Bakit mo natanong, Sofia? Hindi ko agad sinagot ang kanyang tanong. Sa halip, nagdagdag pa ako ng isa pa na nagpapakita na hindi ito isang basta-bastang tanong. At sigurado po kayo na aalagaan nila ang mga empleyado, na ipagpapatuloy nila ang mga proyekto ng maayos, na hindi nila sisirain ang pangalang Reyes na halos 30 taon ninyong iningatan. Ang mga tanong ko ay hindi natunog tulad ng isang simpleng mausisang anak. Ang mga ito ay tanong ng isang taong may alam sa negosyo. Tanong ng isang investor. Nag-due diligence ang mga abogado natin, Sofia. Sinuri nila ang lahat, sagot ni tatay. At ngayon ay may bahid na ng pagdududa sa kanyang boses. Mukhang marami kang alam tungkol sa kanila. Doon na ako huminga ng malalim. Ito na yon, ang sandaling pinaghahandaan ko. Tiningnan ko sila isa-isa, si nanay, si tatay, si Ate Bea, at si Kuya Marco, ang pamilya ko. Ang mga taong akala ay kilalang-kilala na ako. Ibinaba ko ang aking baso ng wine sa mesa at ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Opo tay, sabi ko, at ang boses ko ay matatag at puno ng kahulugan. Marami po akong alam tungkol sa kanila. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa akin, naghihintay. Ang hangin ay napakabigat na para bang ang buong universo ay huminto para pakinggan ang susunod kong sasabihin. Hinawakan ko ang tingin ni tatay, ang taong nagturo sa akin ng halaga ng pagsisikap, kahit na hindi niya alam na ang mga aral niya ay ginagamit ko sa paraang hindi niya inaasahan. Tay, sabi ko, at siniguro kong malinaw at hindi nanginginig ang aking boses. Meron po kayong dapat malaman tungkol sa Apex Holdings. Ano yon, Sofia?
tanong niya. At ngayon, ang kanyang boses ay puno na ng intriga. Huminga ako ng malalim bago binitawan ang mga salitang magpapabago sa lahat. Ako po ang Apex Holdings. Katahimikan. Isang katahimikan na mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Nakita ko ang pagkalito sa mukha ni tatay. Si nanay ay napahawak sa kanyang dibdib. Si Kuya Marco at Ate Bea ay napatingin sa akin na para akong isang multo na biglang nagpakita. Para sa kanila, ang sinabi ko ay imposible. Hindi ka panipaniwala. Para kang nagsabi na ang isang maliit na pusa ay isa palang leon. Anong ibig mong sabihin? Si tatay ang unang nakabawi ng boses at ang kanyang tanong ay halos isang bulong. Ang ibig ko pong sabihin, tay, paglilinaw ko. Ako ang nagmamay-ari ng Apex Holdings. Ako ang nagtatag nito 4 na taon na ang nakalipas. Itinaas ko ang aking ulo at tiningnan sila ng diretso. Ako po ang nagpadala ng alok na 2.3 billion pesos para bilhin ng Reyes Builders. Imposible! Sigaw ni Kuya Marco at tumayo siya. Sofia, ano bang pinagsasabi mo? Hindi ba't sa isang accounting firm ka lang nagtatrabaho sa Makati? Paano ka magkakaroon ng bilyon-bilyon? Ang kanyang tono ay puno ng pag-aalinlangan at kaunting pang-iinsulto. Para sa kanya, ako pa rin ang maliit at boring niyang kapatid. Hindi ako nagtatrabaho sa isang accounting firm, kuya. Kalmado kong pagtatama. Nagpapatakbo ako ng isang private equity firm. Ang Apex Holdings ang pangunahing kumpanya ko. Namamahala kami ng mga ari-arian na nagkakahalaga ng 20 bilyong piso. Mga negosyo ng pamilya, real estate, construction. Iyan ang mundo ko. Nagbibiro ka, sabi ni Ate Bea, nanginginig ang kanyang boses. Umiling ako. Walang bahid ng biro sa aking mukha. Dinukot ko ang aking bag na nakasabit sa upuan at inilabas ang isang makapal na folder. Inilapag ko ito sa gitna ng mesa. Ang tunog ng paglapag nito ay pinal. Hindi ako nagbibiro, sabi ko. Narito ang lahat. Ang signed purchase agreement, ang mga dokumento ng kumpanya. Tingnan ninyo. Ang pangalan ko, Sofia Reyes, ay nasa bawat pahina bilang founder at majority owner. Ang mga salita ay lumabas sa aking bibig ng may bigat at katotohanan. Hindi na ako ang Sofia na kilala nila. Ngayong gabi makikilala nila kung sino talaga ako. Ang arkitekto ng gabing ito. Ang taong bumili sa sarili niyang pamana. Namutla si tatay habang nakatingin sa folder na nasa mesa. Hindi niya ito dinadampot na parabang natatakot siya sa katotohanang nilalamang nito. Pero, ang sabi sa akin ng abogado, ang Apex Holdings ay isang malaking kumpanya sa BGC, pribado, reputado. Tama po sila, tay, sagot ko. Lumipat ako sa Makati at kalaunan ay nagtayo ng opisina sa BGC dahil doon ang sentro ng oportunidad. Habang iniisip ninyong lahat na abala lang ako sa pag-compute ng mga buwis ng ibang tao, ang totoo, abala ako sa pag-aaral ng merkado. Abala ako sa pagbuo ng mga koneksyon. Abala ako sa pagtatayo ng sarili kong imperyo, brick by brick, deal by deal. Tumingin ako sa paligid ng silid, sa mga pamilyar na bagay na kinalakihan ko. Sa loob ng 2 taon, pinag-aralan kong mabuti ang Reyes Builders. Hindi bilang anak, kundi bilang isang investor. Sinuri ko ang mga kontrata ninyo, ang inyong cash flow, ang inyong mga kahinaan, at ang inyong mga kalakasan. Si Kuya Marco, na hindi pa rin makapaniwala, ay abala na sa kanyang telepono. Mabilis ang kanyang mga daliri sa pag-type. Nag-Google siya. At habang nagbabasa siya, nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng pagkamangha. At ang pagkamangha ay naging purong pagkabigla. Sofia, sabi niya, at ang kanyang boses ay nanginginig. Sabi dito sa internet, ang Apex Holdings ay nakapag-manage na ng halos 50 bilyong piso sa mga proyekto. Sila ang nag-develop ng award-winning na mixed-use complex sa BGC noong nakaraang taon. At ang regional hospital expansion sa Cebu. Tumingin siya sa akin
Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ikaw yon? Kayo yon? Tumangulang ako. Kami yon. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Halos pabulong na tanong ni nanay at ang kanyang mga mata ay puno ng halo-halong emosyon, pagkalito, sakit at marahil kaunting pagmamalaki. Doon na lumabas ang lahat ng sakit na kinimkim ko sa loob ng maraming taon. Dahil sa tuwing susubukan ko, nanay, walang nakikinig, sabi ko. At ang aking boses ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon. Sa tuwing magsisimula akong magkuwento tungkol sa isang deal na isinara ko, ang sasabihin ni ate, "Naku, Sofia, wag na nating pag-usapan ng trabaho, nakaka-boring." O kaya naman, tatawanan ako ni kuya at sasabihin, "Hayaan mo na ang mga spreadsheet mo dyan." Para sa kanila, ako ang tagapindot lang ng papel habang si tatay ang gumagawa ng tunay na trabaho. Paano ko ipapaliwanag na ang pagpindot ng papel na ginagawa ko ay ang pagtatayo ng mga gusali gamit ang pera at diskarte, hindi lang semento at bakal? Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanila. Nakita ko ang pagsisisi sa mukha ni Ate Bea at Kuya Marco. Ngayon, naiintindihan na nila. Ang katahimikan ko ay hindi dahil sa kawalan ng may kukuwento, kundi dahil sa kawalan ng taong handang makinig. Ang pagkabigla sa silid ay dahan-dahang napalitan ng isang bagong damdamin, pag-usisa. Lalo na kay tatay, ang tingin niya sa akin ay nagbago na. Hindi na ito ang tingin sa isang bunsong anak. Ito na ang tingin ng isang negosyante sa kapwa niya negosyante. Ang tingin na ibinibigay niya sa mga high-stakes na mighting. "Sofia," sabi niya, at ang kanyang boses ay seryoso na. "Kung ikaw ang may-ari ng Apex, bakit kailangan mong dumaan sa lahat ng ito? Bakit mo babayaran ng buong market value ang sarili mong pamilya? Pwede naman tayong gumawa ng isang family deal. Mas simple, mas madali." Ito ang pinakamahalagang tanong. At ito rin ang pinakamahalagang sagot. Huminga ako ng malalim. Dahil dalawa po ang dahilan, tay, panimula ko. Una, gusto kong paghirapan ang Reyes Builders. Ayoko itong manahin. Gusto kong piliin ninyo ang Apex Holdings dahil kami ang pinakamagaling na partner para sa kumpanya. Hindi dahil anak ninyo ako. Gusto kong patunayan, hindi lang sa inyo kundi sa sarili ko, na karapat dapat ako sa legacy na ito. Ipinagpatuloy ko. At ang pangalawang dahilan, na mas mahalaga, ay para sa inyo ni nanay. Tumingin ako sa kanilang dalawa. Ang 2.3 billion pesos na yan ay hindi lang bayad para sa kumpanya. Bayad yan para sa 30 taon ng inyong sakripisyo. Para sa mga gabing hindi kayo natulog. Para sa mga panganib na sinuong ninyo. Karapatan ninyong i-enjoy ang bawat sentimo niyan nang walang utang na loob kaninuman kahit pa sa sarili ninyong mga anak. Gusto ko kayong magretiro nang may kapayapaan ng isip. Alam na ang kinabukasan ninyo ay ganap na sigurado. Nakita ko ang paglambot sa mga mata ni tatay. Naiintindihan na niya. Hindi ito isang corporate takeover. Ito ay isang gawa ng paggalang at pagmamahal. Hindi ito ang katapusan ng legacy ninyo, tay, dagdag ko. At ngayon ay inilabas ko ang isa pang set ng mga dokumento mula sa aking folder. Mga plano at proyeksyon. Ito ang simula ng susunod na kabanata. Ang plano ng Apex ay gawing pundasyon ang Reyes Builders para sa aming pag-expand sa buong Luzon at kalaunan sa Visayas at Mindanao. Ang pangalang Reyes ay mananatili sa bawat signboard. Dadagdagan lang natin ito ng mas malalaking resources, mas malalaking proyekto at mas malawak na abot. Ang mga project manager ninyo ay pwedeng maging regional director. Ang mga empleyado ninyo ay magkakaroon ng pagkakataong umangat sa paraang hindi nila kailanman pinangarap. Ang aking mga salita ay hindi na lang tungkol sa pagbili ng isang kumpanya. Ito ay tungkol sa pag-aalok ng isang mas malaking kinabukasan. Isang bisyon na ako lang ang nakakita hanggang ngayong gabi. Ang bigat sa silid ay napalitan ng isang bagong enerhiya. Ang galit at pagkadismaya ay naglaho at ang natira ay isang halo ng pagkamangha, pagsisisi at isang munting ningas ng pag-asa. Si Kuya Marco na kanina lang ay galit na galit
Ngayon ay tila isang estudyanteng nakikinig sa kanyang propesor. So ano ang mangyayari sa amin sa lahat ng ito? Tanong niya, at sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay walang bahid ng pagmamataas. Tanging purong pag-amin na nawawala siya. Bilyonarya ka na, Sofia. Binibili mo ang kumpanya ni tatay. Paano naman kami ni Bea? Tuluyan na ba kaming mawawala sa eksena? Isang patas na tanong. Isang tanong na pinag-isipan ko ng maraming buwan. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ano ba ang gusto mong mangyari, kuya? Nagulat siya sa tanong ko. Umiling siya. Hindi ko alam. Bumaling ako kay Ate Bea. Ikaw, ate? Nag-isip siya ng malalim bago sumagot. Bumuntong hininga siya, isang tunog ng pagtanggap. Sa buong buhay ko, akala ko mamanahin ko lang ang 1/4 ng lahat ng ito. Ngayon ko lang naintindihan na ang tunay na ibinigay sa atin ni tatay ay ang pagkakataong bumuo ng sarili natin. At hindi ko sinamantala yon. Kaming dalawa ni Marco, hindi namin sinamantala. Tama si Bea, sabi ni tatay, at ang boses niya ay matatag. Naintindihan ni Sofia ang leksyon na yon, kumilos siya. Kayo hindi. Tumango ako. Pero hindi pa huli ang lahat, sabi ko, at tiningnan ko silang dalawa. Palaging bukas ang pinto ng Apex Holdings para sa mga taong gustong matuto at magsumikap. Kung seryoso kayong alamin ang industriyang ito, may lugar para sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Kuya Marco. Ibig mong sabihin, magtatrabaho kami para sa'yo? Magtatrabaho kasama ko pagtatama ko. Pero magsisimula kayo sa simula kung saan ako nagsimula. Entry level, project coordination, client relations, safety compliance. Ang tunay na trabaho na nagtuturo sa'yo kung paano talaga itinatayo ang mga bagay-bagay. Nakita ko silang dalawang nag-isip. Ang pag-aalok ko ay isang sampal at isang biyaya ng sabay. Inaasahan nilang magmamana ng isang kaharian. Sa halip, inaalok ko sila ng isang pala at isang martilyo para itayo ang sarili nilang mga trono sa loob ng mas malaking imperyo. Ang pagkakaiba, dagdag ko, ay maibibigay sa inyo ng Apex ang hindi kayang ibigay ng Reyes Builders noon. Mas malalaking proyekto, iba't ibang merkado, advanced na training, at isang malinaw na landas patungo sa leadership na base sa galing, hindi sa dugo. Ang huling salita ay tumatak. Dugo. Ang bagay na inakala nilang sapat na. Ngayon, alam na nila na hindi. Ito ang simula ng kanilang tunay na paglalakbay. Isang bagong simula, isang bagong tungkulin na kailangan nilang paghirapan. Ang gabing iyon ng Noche Buena, ang gabing nagsimula sa isang malamig na anunsyo at nagtapos sa isang nakakabiglang pagbubunyag, ay hindi naging katapusan ng aming pamilya. Sa katunayan, iyon pala ang tunay na simula. Ang mga sumunod na linggo at buwan ay naging isang masalimuot na sayaw ng pagbabago, pagtanggap at pagpapatunay. Ang tensyon ay hindi agad nawala. May mga araw na mahirap. May mga sandali ng pag-aalinlangan, pero sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong kami ay isang pamilya na gumagalaw patungo sa iisang direksyon. Ang pagbili ng Apex Holdings sa Reyes Builders ay naging maayos at propesyonal. Bawat detalye ay inalagaan, hindi dahil gusto kong magpasikat, kundi dahil gusto kong ipakita kay tatay na ang kanyang obra maestra ay napunta sa tamang mga kamay. Nakita niya ang respeto na ibinigay namin sa bawat empleyado mula sa mga inhinyero hanggang sa mga karpintero. Walang tinanggal. Sa halip, nagkaroon ng mga bagong training at oportunidad. Si tatay, na akala ko ay tuluyan ng tatalikod sa mundo ng construction, ay hindi napakali. Sa halip na magretiro ng tuluyan sa Palawan, pumayag siyang maging pinaka-senior na consultant ng kumpanya. Naging mentor siya. Ang kanyang 30 taong karunungan ay hindi nasayang. Sa halip, ito ay naging gabay para sa isang bagong henerasyon ng mga leader sa ilalim ng pinagsanip na lakas ng Reyes at Apex. Ang pinakamalaking sorpresa sa akin ay si Kuya Marco. Ang tech genius na dating tumitingin sa construction bilang isang makalumang industriya ay tinanggap ang aloko
Nag-resign siya sa kanyang mataas na posisyon sa Singapore, iniwan ang kanyang magarbong kondo at bumalik sa Pilipinas. Nagsimula siya sa pinakamababa, bilang isang project coordinator. Ang unang linggo niya ay ginugol niya sa pag-aaral ng mga blueprints, pagsusuot ng hard hat at pakikipag-usap sa mga trabahador sa site. Noong una, nakita ko ang hirap sa kanyang mga mata. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, may nakita akong bago sa kanya. Isang kislap, isang passion. Natuklasan niya na ang kanyang husay sa problem solving at systems thinking na ginagamit niya sa software ay epektibo rin pala sa paglutas ng mga problema sa isang construction site. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang aking kapatid na tunay na masaya at ipinagmamalaki ang isang bagay na kanyang pinaghihirapan, isang bagay na nahahawakan at nakikita niyang nabubuo. Si Ate Bea naman ay pinili ang ibang landas, pero isang landas na konektado pa rin sa amin. Sa halip na pumasok sa corporate side, pinalawak niya ang kanyang interior design firm. Ngayon, nag-specialize na siya sa branding at interior concepts para sa mga malalaking commercial development. At sino ang naging pinakamalaki niyang kliyente? Ang Apex Holdings. Ang kanyang talento sa sining ay hindi nasayang. Sa halip, ito ay nagbigay ng kaluluwa at ganda sa mga bakal at sementong istruktura na aming itinatayo. Naging partner kami. Hindi na kami magkaribal na nagpapagalingan sa hapagkainan, kundi mga profesional na may respeto sa kakayahan ng isa't isa. Hindi ito ang legacy na inaasahan niya, pero ito ay isang legacy na siya mismo ang humubog. 6 na buwan ang lumipas. Nakatayo ako ngayon sa isang entablado sa loob ng parehong country club kung saan ipinagdiriwang ni tatay ang mga malalaking kontrata ng Reyes Builders sa loob ng 3 dekada. Ngunit ngayong gabi, iba ang pagdiriwang. Ito ang aming unang Reyes Builders Apex Holdings Employee Appreciation Gala. Ang bulwagan ay puno ng mga pamilyar at bagong mukha. Ang mga matatapat na empleyado ni tatay ay naroon. Ang kanilang mga mata ay puno ng bagong pag-asa. Ang mga bata at magagaling na miyembro ng aking team mula sa Apex ay naroon din, handang matuto mula sa mga nauna sa kanila. Mula sa entablado, natanaw ko ang aking pamilya sa isang mesa sa harapan. Si nanay, na may ngiting abot tenga, suot ang damit na binili niya mula sa kanilang unang European trip. Si tatay, na nakaupo ng tuwid, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki na hindi kayang itago. Katabi niya si Kuya Marco, hindi na mukhang isang dayuhan sa sarili niyang mundo, kundi isang leader na kinikilala ng kanyang mga kasamahan. At si Ate Bea, na abala sa pakikipagkwentuhan sa aming head architect, ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw. Habang tinitingnan ko sila, habang tinitingnan ko ang daan-daang empleyado na umaasa sa aming pinagsamang bisyon, napagtanto ko ang isang mahalagang bagay. Ang pinakamatibay na pamana ay hindi isang bagay na ipinapasalang. Hindi ito isang tropeyo na inilalagay sa isang estante para pagmasdan. Ang tunay na pamana ay parang isang bahay. Kailangan mong alagaan, kailangan mong i-renovate. Minsan, kailangan mong magdagdag ng bagong pundasyon para mas tumibay ito at mas tumaas. Ang aming pamilya, ang aming negosyo, ay dumaan sa isang malaking renovation. Tinanggal namin ang mga sira at marurupok na bahagi, ang inggit, ang pagmamataas, ang mga maling akala, at pinalitan namin ito ng mas matibay na materyales, respeto, pagsisikap at pag-unawa. Ang anunsyo noong Noche Buena na akala ng lahat ay isang katapusan, ay isa lang palang demolisyon. Ang demolisyon na kailangan para maitayo ang isang bagay na mas maganda, mas matatag, at mas makabuluhan. Isang pamanang hindi na lang pag-aari ng isang tao, kundi isang pamanang sama-sama naming itinatayo. Isang pamanang hindi na minana, kundi araw-araw naming pinaghihirapan. Kaya ito ang tanong ko sa inyo. Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa posisyon ko? Ibibigay niyo ba ang lahat o tuturuan niyo silang magsumikap para sa sarili nila? I-comment ninyo ang inyong mga saloobin sa ibaba. Gusto kong marinig ang bawat pananaw kung naniniwala ka na ang tunay na halaga
ay hindi sa kung ano ang ibinibigay sa'yo, kundi sa kung ano ang kaya mong buuin gamit ang sarili mong mga kamay, i-like at i-share mo ang kwentong ito. At huwag kalimutang mag-subscribe dahil marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa pagbuo ng sarili nating kinabukasan. At ito ang aking huling payo. Huwag mong hayaan na ang tingin ng iba sa iyo ang magtakda ng iyong hangganan. Manatiling nakatuon. Pagbutihin ang iyong sarili sa katahimikan at hayaan mong ang tagumpay mo ang siyang gumawa ng ingay. Dahil ang kinabukasan mo ay ikaw ang magtatayo.